Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Shout out to Marvin Diego Tubias, Kabayan Densyo, Imposki Tinaya, Luis Ribas, Sheila Portu, Dayan Holman, Daniel's Nature Discovery, Kuya Joms TV, Jason Kaliplip ng Teresa Rizal, Rick Atega, Jobert Castle JTV, Jericho Balingit, Fred Morga, at kay Tatay John o Mayamo Tower Antipolo. Hello, welcome back my fellow Kashababs. At early in the morning, around 5:30, i-harvest na po natin yung ating mga ibang inakay na malalaki na po bago tayo magpakain. At medyo maaga kasi ang pasok natin mga Kashababs sa trabaho, kaya ito na po yung first harvest natin from 21 na offspring na nanganak po. So mayroon po ditong mga blue opaline na anak ng back-to-back blue opaline po. May 3 po na i-harvest natin. Malalaki na po sila at ayun pong isang dahilan. May isa na pong itlog ulit yung back-to-back na Lutino opaline po. Kaya kailangan na po sa atin silang ilipat. Sa ganun, makapag-breed ulit sila, makapagsimula ulit ng panibagong clutch mga Kashababs. Ayan po sila. Yung 3 pong inakay po nila, 2 po ay blue at isang violet opaline po. Pasensya na po kung medyo magalaw po dahil yung isang kamay ko'y hawak po yung punat, yung flashlight po. Isa lang po yung aking pinanghawak sa mga ibon. Ayan po sila. Meron pa pong isa na ating kukunin mga Kashababs. Di ba kayo nagtatagat? Alam ko yung mga itsura nila. Makikita naman po habang bata sila kung sino po yung kukunin natin. Yung matured, kitang-kita naman po natin sa kanilang itsura. Ang mga mga Kashababs, hindi pa po sila ganun nakakalipad, kaya hindi po tayo malilito kung sino po yung magulang sa anak kahit na magkakamukha po sila mga Kashababs. 5 o'clock ata to or 5:30 na po ako nagsimula na i-harvest ang mga blue opaline po. Ayan po, may isa pong itlog. After 2 to 3 days, madadagdagan po yung itlog na yan mga Kashababs. Ayan po, nilalak ko lang. At check ulit tayo sa mga iba pa pong mga inakay mga Kashababs. Ito po yung mga ating mga na-harvest mga Kashababs sa madaling araw. May kasama po palang isang Lutino. Ito po yung magulang po niya, isang Lutino hen saka green split opa split ino po. Ito po yung nag-iisa lang na malaki na rin po. Ayan po sila. Ililipat po natin dito sa isang divider na cage, yung 3 pong divider. Ayan po sila mga Kashababs. Ilalagay po muna natin sila dyan pansamantala habang wala pa po tayong available na extra cage. At dito naman mga Kashababs, update lang po tayo. Hindi pa po tayo mag-harvest dito sa ibang mga ibon po natin na 21 offspring dahil hindi pa po sila ganun kalalaki. Ito naman po yung visual na blue na fail follow. Yan po yung tatay. Madaling araw po to mga Kashababs at tayo po'y magpapakain, kaya habang magpapakain sabay na rin po yung pagtingin sa kanilang mga inakay na bata pa po, hindi pa po pwedeng i-harvest. Ayun po yung magkapatid na par blue fail follow saka blue 2 na blue fail follow po. Magulang po nila back to back na par blue po mga Kashababs, na isang visual na fail follow at split fail follow. Nag-anak po ng blue. Yan po yung blue 2 fail follow po mga Kashababs. Pinaposter po natin sa
blue field follow saka violet viewing split field follow po. Yung hindi po visual, anak po ng parisang pong yan. Blue split field follow po yun. Tingin pa po tayo dito ng mga ibang mga inakay para sa ating update po mga Kasha Bobs. Ayan po naman po yung parisan po natin na par blue split opaline saka green Ewing opaline split par blue sable po. May pinaposter din po tayo dito na isang blue field follow, anak naman nung kanina na pares na poster parents po. Ayun po yung nasa dulo, at itong dalawa po pinaposter din po natin. Ayan po yung ganda ng isang blue field follow po mga Kasha Bobs. Ganda. Yung violet, hindi po nila ang parisan yan, poster din po yan. At yung blue Ewing opaline, yan po yung anak nila, isa lang po. So ang minamaster po natin dito yung pagbibreed gamit ang postering po mga Kasha Bobs. Dahil pag nagawa po nating mamaster yung postering method, talagang mapaparami yung mapuproduce po natin ng mga inakay sa ating mga alagang ibon. Saan pa po dito? Ito naman, may poster din po dito mga Kasha Bobs. Ang parisang namang ito ay isang parisang po na Lutino na male saka green opaline split ino. Naglabas po sila ng albino. So ibig sabihin yung parisang ko po na blue ay Lutino male saka green opa split ino, split blue po yun. Saka kaya naglabas po sila ng blue mga Kasha Bobs. At may anak din po silang Lutino. Sana po male po nang sa ganun maging split opa po yun. At may anak din silang green split ino po mga Kasha Bobs. Dito naman yung parisang pong ito ay green Ewing opaline split blue saka par blue opaline. Nag-anak po ng par blue saka isang mauve at isang blue Ewing opaline po, par blue mauve saka mauve na normal saka blue Ewing opaline. Yan po, anak po nila talaga yung mga Kasha Bobs. Wala po tayong ginalaw dyan na pinaposter. Yan po yung isang update po natin, kaso medyo may tama po yung green ay blue Ewing opaline po, display legs po siya. At dito naman yung paresan po natin na Lutino male ay Lutino female saka green Ewing opaline. Ayan po, may anak po silang mga green opaline split ino saka green Ewing opaline split ino saka green split opa split ino po. May kasama pong par blue saka violet opaline. Poster po yung par blue opaline saka blue opaline po. Pinaposter lang po natin yan. Ang totoong magulang po nila ay isang parisang pong violet opaline saka par blue opaline po. More on postering po ang pamamaraan ko ng pagbibreed mga Kasha Bobs. Sa ganun, kung saan po yung unang napisan, may kasabay po, doon ko po nililipat para mag-breed po ulit yung kabila. Ayan po sila mga Kasha Bobs. Umaga na po, ito na po yung itsura ng mga pinaposter po natin mula sa box number 5. Par blue opaline po saka blue opaline, mga pinaposter po natin yan. Hindi po nila kapatid yung mga green Ewing opaline sable split ino, mga kwan po. Ito po yung kargado po ng ino, green Ewing opaline sable split ino po. Quality po yung mga Kasha Bobs, kaso mas maganda po kung yan po hindi po siya Ewing, para yung timplada po ng project na Lutino opaline po, pag binangga po natin sa isang green opaline or Lutino opaline, hindi po magiging Ewing yung opaline, dahil masisira po yung ganda ng isang opaline Lutino mga Kasha Bobs pag may Ewing po na karga, lalong lalo na po sa Lutino opaline po na project natin. Depende na lang po kung hindi po makukuha yung Ewing po sa mga inakay, pero may chance din pong makahawa yung mga ibang Lutino na anak
opaline na maging Ewing po sila. Kaya ang yung quality po talaga ang ating titignan mga Kasha Bobs. Mayroon din po silang anak na hindi visual, ibig sabihin split opa po yan, split ino po. Pwede po natin silang pagparisin kahit na magkapatid po sila mga Kasha Bobs. Ayan po yung parisan ko. At babaklasin ko po sila pag lumaki na po yung mga anak nila. Once na na-harvest natin, yung inahin po na Lutino na female, ipapares ko po sa green split opa, split ino po. Hindi na po dyan sa green Ewing opa sable parblo po. Kaya kung nagustuhan mong vlog kong ito, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga Kasha Bobs. Maraming salamat po.